Baka ibinenta ng INC pamunuan. Kailangan ba ng pera dahil nauubusan? Bato, bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Sa mga nakaraang episode, ating ipinakita sa ibayong dagat, mga kapilya ng iglesia, kanilang nabili sa ibang pananampalataya, kailangan ng kapatiran gagamitin sa pagsamba. Sa Canada, sa Europa, sa USA at kung saan-saan pa, mga simbahang ganyan, pag-aari na ng iglesia. Ang ibig sabihin, dumarami na sila. Kapatirang INC, ang lahi ay iba-iba na. Dito naman sa Pilipinas, atin namang nakikita, naglalakihang kapilya ay marami ang iglesia. Moderno, mapang-akit, napakaganda sa mata, kahit saang sulok, sa syudad man o sa malayong probinsya. Maaakit ka sa taglay na panghalina, sa pusikit na karimlan, nagniningning sila. Kaya't di ko mawari, mabuti o masamang balita, ang kapilyang ito ay tuluyang mawawala. Gigibain, for demolition nga. Ano ang dahilan? Ano kaya? Ano nga kaya? Kung ikay nagmamasid lamang at hindi kapatiran, magsasalimbayan sa isip, sari-saring dahilan, baka ibinenta ng INC pamunuan. Kailangan ba ng pera dahil nauubusan? O baka naman kaya, di na yan kailangan, di na mahalaga, wala nang kabuluhan. O baka naman kaya, wala nang nananambahan, iniwan ng iglesia, sa iba'y nagsilipatan. O baka naman kaya, pugad na ng tulisan, ang lugar na iyan, wala nang pamahalaan. Pawang kaguluhan, laganap ang patayan, kapatirang nandyan, nangatakot, nagtakbuhan. O baka naman kaya, lumang-luma na, inaanay na at giba-giba pa. Baka napabayaan ng mga dyan ay sumasamba, kaya gibain na lang, higit na mainam pa. Sa tingin ba ninyo ay kagiba-giba na ang itsura ng kapilyang ito? Mukhang napakatibay pa rin naman, konkreto, di po ba? Alam nyo ba na pintura lang ang katapat niyan at mukhang bago na naman? O baka naman kaya ang iglesia ay nagbago na, mga kapilyang ganyan ay aalisin na. Baka naimpluwensyahan na ng sinasabi ng iba, mga kapilyang ganyan, hindi nga tahanan ng ating Diyos Ama. Gawa ng mga kamay ang batikos ng iba, ang Diyos sa langit, hindi dyan titira. Batikos na walang katapusan, baka apektado na ang iglesia. Pagtatayo ng kapilya, kanilang ititigil na. Daming nasa sa isip nitong nagmamasid. Ang tunay na sanhi ay hindi nababatid. Kapag tatanungin ang isang kapatid, ang mensahe malinaw, ito ang sinasambit. Imagine, sa INC ka lang makasusumpong ng kabi-kabilang kapilya na ginigiba. Hindi dahil sa wala nang mananambahan, kundi bagkus kabaliktaran. Wala nang sapat na espasyo dahil sa dumaraming mananamba. Sa lokal namin, may 2 ng extension pero parehong puno pa rin kapag oras ng pagsamba. Yan pala ang dahilan. Ang sambahang ito ay di na makapaglulan ng maraming bilang na mananambahan dahil dumarami ang sa lugar na kapatiran. Sa lokal na ito ng Cainta sa Rizal, magtatayo ang iglesia ng malaking sambahan. Ang kapilyang ito ay mapapalitan, kaya titibagin, for demolition, mga kababayan. Baka ang lilitaw na itatayo diyan, kagaya marahil ng nasa larawan, higit na malaki, kita ang kagandahan, landmark sa Cainta na bahaing bayan. Ang aking balita ay di na magtatagal, ilang buwan na lang marahil, ito'y masisilayan. Sa kapilyang iyan, maraming kahilingan, ang nadinig ng Diyos sa labi ng kapatiran. May lungkot sa mga mata na masisilayan, habang tinitibag, kinalakhang sambahan. Subalit sa labi, namumutawi naman, pasasalamat sa Diyos sa ipapalit na dalanginan. Kung ang ibang relihiyon kandahirap naman, makapagpatayo ng isang simbahan, kinakailangan pa magpabingo hirang, inaabot ng ilang taon,
bago masilayan. Yung iba naman umuupa na lamang ng isang espasyo sa kung saan-saan. Meron pa, dyan na lang sa liwasang bayan, doon ang gathering, wala kasing sambahan. Nagbebenta ang iba ng mga simbahan, wala nang nagsisimba, sa anong dahilan? Sa abroad nga, nasa balitaan, libong mga sambahan nagsara ng tuluyan. Namomroblema naman itong kapatiran. Paano pagkakasyahin mga nananambahan? Mabilis lumiit ang mga sambahan, sa dami ng umaanib, kapilya'y umaapaw. Iyan ang isang solusyon, gibain ang dati, palitan, magtayo ng higit na malaki. Sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos, ilang linggo na lang ay gigibain na ang kapilyang ito upang palitan ng mas malaki at modernong gusaling sambahan na makapaglulula ng mas maraming kapatid na sasamba sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Sa mga nakatira sa lugar na yan ay asahan po ninyo ang mabilis na pagawaing kapilya ng INC dyan. 1.5 taon marahil ay nakatayo na ang bagong kapilya dyan. Mahaba na po ang 2 taon. Sa nauobserbahan ko ay once na nagsimula ang pagtatayo ng kapilya ay tuloy-tuloy ang trabaho dito kaya mabilis. Magugulat ka na lang natapos na. Ganyan ang INC. Hindi sila pumapayag na nadidelay ang pagtatayo ng kapilya. Hindi kayabangan yun. Efficiency ang tawag doon. Bago pa man simulan ay may budget na. Ready na ang materyales. Ready na ang mga gagawa. Pati kapatirang mananamba, nakikita nyo naman, tumutulong sa pagtatayo, mapalalaki at babae gaya ng nakikita ninyo. Tingnan nyo naman si ate, naghandog na, nagpintura pa. Sabi nga ay mas masarap daw sumamba kapag isa ka sa tumulong na maitayo ang kapilya. Tanungin nyo ang kapatiran at iyan ang sasabihin sa inyo. Shoutout po natin sila Alan Borrero na PD1 ng lokal ng Barangay Village, Pampanga North at sa kanyang asawa na si Kasusan sa mga anak nila na sina Sara na isang organista. Wow, congratulations po. Kay Ramil, Aljason, Abigail at sa kanilang mga apo na sina Alger, Ramram, Letlet at Yuna. Happy viewing po sa inyong lahat dyan. Shoutout din kay Luisito Cometa dyan sa Las Piñas na lagi raw nanunood. Salamat po, bossing. Ganon din kay Romeo Marcos dyan naman sa lokal ng Katmon, Bulacan South. Kumusta po kayo? Shoutout din sa Sabado Family dyan sa Mississauga, Local, District of Southern Ontario. Happy viewing po dyan sa inyo sa Canada. Maging kay Brian Joseph dyan naman sa lokal ng EGM sa Cavite. Shoutout din kay Nora Grande at sa lahat ng mga kapatid dyan sa distrito ng Hong Kong at sa mga kapatid dyan sa Green Condo sa Central, Quezon City. Salamat din po sa inyong panunood. Kay Norly Fadre, shoutout din sa iyo dyan sa lokal ng Namunga, Batangas North. Shoutout pa rin kay George Philip Storno dyan sa lokal ng Nagkaisang Nayon, distrito ng Quezon City. Pinababati naman ni Domingo Bautista ang mga kapatid dyan sa Dexterville Extension, lalo na raw sa tropang Scan. Kumusta po kayo? Shoutout naman kay Paterna Dalinog sa lokal ng Ibayo, distrito ng Makati. Salamat po sa inyong panunood. At syempre ay gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nanunood dito man sa Pilipinas at maging sa ibang bansa tulad ni na Aida Esteban dyan sa Meadow Lark, Edmonton, Canada. Dati raw siyang Katoliko. Si Edmond Samson dyan sa Scarborough, Canada, District of Eastern Ontario. Si Alan Ulayo dyan naman sa Barcelona, Spain. Si Jazz Trio, sana tama ang basa ko, dyan naman sa Athens, Greece. Napaka-historic po ng place nyo. Si Ferdinand Palma sa lokal ng Manama, District of Bahrain. Si Perla Valencia dyan sa local of Baltimore, Maryland, District of Washington, D.C., Mid-Atlantic. Si Jody Valles dyan sa lokal ng Wellington, District of Edmonton, Alberta, Canada. Si Albert Pasi ng lokal ng Athens, Greece. Si Sara Ocomen dyan naman sa Hong Kong. At si Lavi Robrigado ng Mount Pleasant, District of Southern Ontario. Mabuhay din po kayo
at ang iba pa na hindi ko po nababanggit. Salamat po sa inyong lahat.